Sa isang madilim na mundo ng fantaserye na pinamumunuan ng mga korap na hari at reyna, isang lalaki na kilala bilang Witcher ay hinahanap ang kanyang lugar sa mundong mas masama pa ang mga tao kaysa sa halimaw. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng series na The Witcher mula sa taon ng 2019. Sa isang mahiwagang lupain, si Geralt ay nakikipaglaban sa isang halimaw na tinatawag na Kikimora at kilala ang lalaki bilang The Witcher at ibig sabihin siya ay isang mutated na nilalang na may espesyal na kakayahan. Nagawa nitong putulin ang isa sa paa ng halimaw, ngunit nadaig siya ng Kikimora at itinulak siya pababa sa tubig. At matapos ng maraming pagpupumiglas, nagawa nitong makuha ang kanyang espada at pinutol ang isa pang binti at sinaksak ang nilalang sa ulo na ikinamatay nito. Pagkatapos ay nagtungo si Geralt sa isang bayan at pumasok sa tavern, ngunit lahat ng lokal ay hindi siya gusto dahil sa pagiging mangkukulam nito. Ang ilang lalaki ay naghanda na umatake sa kanya, ngunit pinigilan sila ni Renfri at binigyan ng inumin si Geralt. Samantala, dinala ng isang babae si Geralt sa isang tore at sinabing maaari nitong ibenta ang Kikimora sa lugar. Mabilis na pansin ng lalaki na ang pinto ay mahiwaga at pumasok sa loob at napagtanto na si Stregobor ay gumawa ng isang ilusyon na puno ng magagandang kababaihan. Nais ng matanda na patayin nito si Renfri dahil pinanganak ito na may sumpa ng itim na araw, at ang lahat ng babae na may sumpa ay isinilang na mutated at hinulaan na sila ang magdadala ng pagkalipol ng sangkatauhan. At upang pigilan ito, pinapatay ng mga mangkukulam ang mga babaeng ito at si Renfri na lamang ang huling natitira. Hindi gumagana ang mahika ni Stregobor kay Renfri, kaya naman gusto nitong upahan si Geralt sa serbisyo nito. Gayunpaman, tumanggi si Geralt at sinabing mga halimaw lamang ang pinapatay nito at hindi ito nakikialam sa mga alitan ng lipunan. Iniwan ni Geralt ang nayon at sa gubat nilapitan nito ni Renfri na gustong malaman kung nasaan si Stregobor. Pinaliwanag nito na ang asasin na pinadala niya ay inabuso siya at ninakawan, kaya naman pinatay niya ito at ngayon ay gusto nitong gumanti kay Stregobor. Nagpa siya pa rin hindi makialam si Geralt, ngunit nakipag-bonding ito kay Renfri dahil sa pagiging isang mutant ito at nauwi ito sa isang pagtatalik. At sa gabing yun, sinabi sa kanya ni Renfri na huwag takasan ang babaeng nasa kakahuyan dahil yun ang kanyang kapalaran. At sa umaga nagising si Geralt at wala na si Renfri, kaya nagmadali itong bumalik sa nayon kung saan napalibutan siya ng ilang kalalakihan. Isang lalaki ang tumira ng palaso, ngunit madali lang itong pinigilan ni Geralt bago hinarap sila sa isang laban. At gamit ang kakaibang lakas at mabilis na galaw, pati paggamit ng mahika, pinatay ni Geralt ang mga lalaki ng isa-isa at ginamit din ang kanilang sariling sandata. At matapos napugutan ang huling lalaki, narinig ni Geralt ang isang babae na humihiling ng tulong at natuklasan hawak ito ni Renfri bilang bihag. Sinubukan ni Geralt na gumamit ng mahika upang mapasunod niya ito, ngunit hindi gumagana ang mga mahika sa kanya. At matapos na itulak ang batang babae, umatake si Renfri kay Geralt na itinulak siya sa pader sa dahilan na ayaw niya itong saktan. Sinaksak siya ni Renfri sa binti at pinilit niya itong lumaban at nagpalitan ng ilang atake, ngunit si Renfri lamang ang nagdudulot ng pinsala. At sa huli nagawa ni Geralt na ma-corner siya ulit, ngunit nagpumilit pa rin si Renfri, kaya walang pagpipilian si Geralt kundi ang tapusin siya. Pagkatapos ay lumitaw ang tao kasama si Stregobor at nang sabihin ng matanda na gusto nitong gumawa ng autopsy kay Renfri, binyantaan siya ni Geralt gamit ang espada, kaya sinabi ng matanda na kinatay nito ang maraming tao sa lugar upang magalit ang mga tao sa paligid. Sinimulan ng lahat na tawagin si Geralt na Butcher at naghagis ng mga bato sa kanya, kaya kailangan umalis ni Geralt sa nayon ng nakayuko. At maraming taon sa hinaharap sa kaharian ng Cintra, ang reyna na si Calanthe kasama ang asawa nito na si Aist ay nasa isang pagdiriwang nang lumapit ang isang kabalyero na ang imperyo ng Nilfgaard ay paparating upang sumalakay. Mabilis nitong inihanda ang kanyang hukbo, kung saan hinarap nila ang hukbo ng Nilfgaard at isang malupit na laban ang nagsimula. Nagsimulang mahulog ang mga katawan sa buong lugar habang ang mga sundalo ay nagpapatayan ng walang awa. At sa una nadaig ng Cintra ang laban, ngunit kalaunan ay natalo sila sa dami ng mga Nilfgaard. Iniisip ni Aist na dapat silang umatras, ngunit tumanggi ang reyna na isuko ang Cintra nang biglang tinamaan si Aist ng isang palaso sa kanyang mata na ikinamatay nito. Dahilan upang maghinagpis si Calanthe bago nito subukan na umatake sa archer. Samantala sa kastilyo, nakita ni Princess Ciri ang sugatan na reyna na umatras na sa laban at malapit ng mamatay. At sa labas sinalakay ng hukbo ang lungsod, kaya naglagay si Mousesack ng isang mahiwagang hadlang sa paligid ng kastilyo upang pigilan ang mga sundalo sa ngayon. Habang ginugol ng mga sundalo ang buong araw sa pagtira ng mga palaso na may apoy sa hadlang, hanggang sa mapagod si Mousesack at hindi na magamit ang kanyang mahika. Nakapasok ang kalaban sa loob ng tarangkahan at muling nagsimula ang isang laban habang pinatay ng mga Nilfgaard ang mga mamamayan ng may sadistang kalupitan.
Sinabihan ni Calanthe si Ciri na tumakas dahil ang Nilfgaard ay naroon para sa kanya at nagalit ito at tumanggi na iwan siya na nagpayanig sa buong silid. Sinabi ni Calanthe kay Ciri na hanapin si Geralt dahil ang lalaki ang kanyang kapalaran. Samantala binigyan ng sundalo ang lahat ng isang bote ng lason upang inumin upang mamatay sila ng marangal sa halip na katayin ng mga sundalong Nilfgaard. At habang namamatay ang mga tao sa bawat silid pumunta si Calanthe sa bintana upang tapusin na rin ang lahat. At sa lihim na lagusan ng kastilyo si Mousesack kasama ang isang sundalo ay tinakas si Ciri at nakita ang ilang Nilfgaard na sundalo na paparating. Sinabi ni Mousesack sa babae na sumakay ng kabayo at umalis kasama ang kabalyero habang bibigyan sila ng oras ngunit ilang minuto pagsakay ng dalawa sila ay hinabol ni Cahir ang archer na pumatay kay Aist. Mabilis nitong napatay ang kabalyero at nahulog si Ciri sa kabayo na nagbigay kay Cahir ng pagkakataon na mahuli siya. At habang paalis sila ng Sintren nakita ni Ciri ang kanyang kaharian na nasusunog na labis na ikinagalit nito at nagsimulang sumigaw. Natakot ang kabayo at pareho silang nahulog sa lupa kaya nagpatuloy si Ciri sa pagsigaw upang saktan ang ulo ni Cahir at nahulog din ang isang malaking monolith sa pagitan nila at nagbukas ito ng isang malaking butas sa lupa na nagpahintulot kay Ciri na makatakas sa kakahuyan. Samantala maraming taon pagkatapos ng Blaviken nagpapahinga si Geralt sa isang maliit na tavern at kumakanta si Jaskier tungkol sa mga halimaw. Nang sinubukan ni Geralt na umalis nilapitan siya ng isang magsasaka at binayaran nito upang patayin ang isang halimaw na nagnanakaw sa kanyang mga pananim. Sinimulan siyang sundan ni Jaskier dahil gusto nito ng pakikipagsapalaran at hindi pa rin ito tumigil kahit pa sinuntok siya ni Geralt upang tumahimik. At nang makarating ito sa isang field muntik nang tamaan si Geralt ng isang projectile mula sa isang nagtatagong nilalang sa likod ng damuhan. Pagkatapos ay pinatomba si Jaskier ng isa pang projectile bago lumitaw ang nilalang at umatake kay Geralt gamit ang kanyang sungay. Inatake ni Geralt ang Sylvan at sinuntok ngunit natambangan ito mula sa likuran at pinatomba rin. At kalaunan nagising si Jaskier at Geralt na nakatali sa loob ng isang kuweba at isang may sakit na elf ang masayang sinasaktan sila habang pinapaliwanag ng hari ng mga elf na si Filavandrel na nagnanakaw ang Slyvan ng pagkain at gamot para sa kanyang mga tao. Si Jaskier ay nalilito dahil ang mga elf ay nakatira sa gintong palasyo kaya sinabi ni Filavandrel na isa lamang itong propaganda at ang mga elf ay pinaalis sa kanilang lupain ng mga tao at namumuhay ng nagtatago. Sinabi ni Geralt na sa pag-atake nito sa mga tao ay pinapatunayan lamang ng mga elf na tama sila kaya dapat silang umalis at muling magsimula sa halip na mawala ang mas maraming elf sa pakikipaglaban nila. At nang makita si Geralt na biktima din ng mga tao nagpasya si Filavandrel na palayain siya kasama si Jaskier. At sa nakalipas na maraming taon sa isang maliit na nayon ang kuba na si Yennefer ay inatake ng dalawang kabataan dahil sa pagiging pangit nito na naging sanhi ng hindi sinasadyang pag-teleport niya. Lumitaw ito sa loob ng isang kakaibang lugar at nakita ang mangkukulam na si Istred na pinakalma siya at pinaliwanag na siya ay nasa Aretiza isang paaralan upang matuto ng mahika. At sa pag-aakalang gusto din siyang saktan sinampal ito ni Yennefer ngunit nagbukas lamang si Istred ng portal upang makauwi siya. At sa bukid si Yennefer ay inaabuso ng kanyang tatay-tatayan nang biglang dumating si Tisaya na isang guro mula sa Aretiza na nag-alok na bilhin si Yennefer kapalit ng ilang barya. Hindi pumayag ang kanyang ina ngunit tinanggap ng tatay-tatayan niya ang alok at kinuha si Yennefer ng labag sa kanyang kalooban. At sa Aretiza ang babae ay ikinulong sa isang silid at nakaramdam ng labis na galit habang binasag nito ang salamin. Ang mga shards ay nagbigay sa kanya ng ideya at sinubukan itong tapusin ang kanyang sarili gayunpaman iniligtas ni Tisaya ang buhay ni Yennefer at sa sandaling magising ito ay ipinadala ito sa isang klase. Ipinakita ni Tisaya ang paggamit ng mahika at pinapaliwanag na palagi itong may kapalit. Sinubukan ni Fringilla magpalipad ng bato at ang kamay niya ay nagsimulang magbago kaya ipinakita ni Tisaya kung paano magbayad ng isang kapalit sa pamamagitan ng pagpatay sa isang bulaklak upang mapalipad ang bato. Pagkatapos ay sinubukan ito ng mga estudyante ngunit si Yennefer lamang ang nag-iisa na nabigo. At dahil nalungkot hinanap ni Yennefer si Istred at nakipagkaibigan sa kanya at lumipas ang ilang araw nagpatuloy si Yennefer sa pagkabigo sa paggawa nito ng mahika. At sa kanyang libreng oras binibisita nito si Istred na inaaliw siya at tinuturuan siya kung paano basahin ang kanyang isip. At isang gabi dinala ni Tisaya ang kanyang mga estudyante sa isang kuweba na may bukas na kisame. Ang kanilang gawain ay ilagay ang kidlat sa loob ng bote ngunit ang dalawang naunang babae ay nabigo at gayon din si Yennefer na ikinagalit nito dahilan upang tumira siya ng isang kidlat na kailangan ilihis ni Tisaya. At makalipas ang ilang sandali pinakain ni Istred si Yennefer ng isang espesyal na halaman na nagbigay daan sa kanya upang buksan ang isang portal na naging dahilan upang ipakita sa kanya na ang kanyang tunay na ama ay isang kalahating elf at hinalikan siya ni Istred.
Pagkatapos inihayag na nagtatrabaho ito kay Stregober at sinabi na si Yennefer ay kalahating elf. At kalaunan nakarinig si Yennefer ng ingay at sinundan nito at natuklasan na ginawa ni Tisaya na mga ilang kanyang tatlong kaklase. Pagkatapos ay hiniling ng babae sa kanya na itulak ang mga ito sa tubig na mabilis nagpailaw sa paaralan gamit ang isang mahika. At sa hinaharap narinig ni Ciri ang mga sundalo na hinahanap siya at nagtago sa tamang oras pagkatapos ay sinubukan nito na kumuha ng berry ngunit nakarinig ito ng ingay at nakita si Dara na binalaan siyang nakakalason ang mga berry. Nanghuli si Dara ng mga daga at pinagsaluhan nila ito at nagpasya na magtulungan silang dalawa. At kalaunan nakatagpo nila ang Cintran refugee at tumakbo si Ciri patungo dito ngunit hindi siya sinundan ni Dara. At habang sinusubukan na kumuha ng pagkain nakita ni Ciri ang lalaki na may kwintas ng tenga ng elf sa dahilan na marami na itong pinatay na elf. At lumalabas na ang Cintra ay dating lupain ng mga elf at inutusan ni Calanthe ang mga tao na patayin ang bawat elf upang kunin ang lupain. Inimbitahan ng binata si Ciri na manatili sa tent ng kanyang pamilya kung saan napansin ng kanyang ina na walang sapatos si Ciri kaya hiniling nito sa alipin niyang elf na ibigay ang sapatos nito. At sa kalagitnaan ng gabi umatake ang Nilfgaard sa kampo at habang kinukuha ng pamilya ang mga gamit upang tumakas sinampal ng babae ang elf sa paghulog sa gamit nito at ininsulto siya na naging sanhi upang saksakin siya nito ng ilang beses nang biglang may bomb util sa tent at kinuha nito si Ciri palabas at natuklasan na ito ay si Dara. Tumakbo silang dalawa sa massacre sa kampo kung saan nakita nilang patay na ang isang lalaki habang hinahanap siya ni Cahir. Tumakbo ang dalawa sa kagubatan at nang tanggalin ni Dara ang kanyang sombrero natuklasan ni Ciri na siya ay isang elf. At lumipas ang ilang sandali nagising si Ciri nang marinig nito ang mga kakaibang boses na tumatawag sa kanya at sinundan nito ang boses sa gubat at hindi pinansin habang tinatawag siya ni Dara. At nang sinubukan niya itong sundan napigilan ito ng palaso na nagmula sa mga puno at ilang bangkay sa lugar ang nagpapahayag na ayaw ng mga lokal ng bisita. At sa kasalukuyan sa Temeria sinabi ng bata kay Remus ang tungkol sa halimaw na umatake sa kanya at nagbayad ang ama upang patayin nito ang halimaw kaya sinundan ni Remus ang bakas ng dugo at mga katawan sa tindahan ng lalaki. Maingat itong pumasok sa loob dala ang kanyang espada at narinig ang halimaw na tumakbo sa dilim hanggang sa hinintay siya ng nilalang na lumingon at pinatay siya mula sa likuran. Ang nangyari ay mabilis na nakarating kay Geralt na naglakbay sa Temeria upang mag-imbestiga. Ang mga lokal na nagtatrabaho ay nais na magsagawa ng pag-aalsa sa hari dahil sa walang bahala nito. Pagkatapos ay lumitaw si Geralt upang ialok ang kanyang serbisyo ngunit pinaalis ito ng mga kabalyero. At sa kanilang pag-alis biglang nakatulog ang mga gwardya at nahulog sa kanilang mga kabayo nang lumitaw si Triss at sinabing gusto nitong iligtas ni Geralt ang nilalang. At nang naglaon sa kastilyo pinaliwanag nito na ang pag-atake ay nagmumula sa crypt ng prinsesa na si Ada na sinasabing pinatay ito habang nagdadalang tao ito. Ang halimaw ay maaaring isinumpa ng hindi pa isinilang ang anak ni Ada at pinayagan din siya na suriin ni Geralt ang mga katawan ng biktima ng nilalang kabilang na si Remus. Natuklasan ni Geralt na nawawala lamang ang katawan ang mga puso at atay at ang tanging halimaw na kumakain ng ganon ay isang striga isang sinumpang babae at kinukumpirma nito na ang nilalang ay hindi pa isinisilang na prinsesa. At sa sumunod na araw dinala ni Triss si Geralt kay King Foltest at binahagi ni Geralt ang katotohanan tungkol sa halimaw. At dahil nainis inutusan ni Foltest ang lahat na umalis ngunit naghintay si Geralt na umalis ang lahat at biglang sinara ang pinto upang tanungin si Foltest. Nagtataka ito kung bakit hindi tumutugon ang hari sa balitang pinatay ang kanyang kapatid at tinanong kung sino ang ama ng sanggol. Tumanggi si Foltest na sumagot at pinaalis si Geralt sa kanyang kaharian at sa halip na umalis pumasok si Geralt sa crypt kasama si Triss at matapos na amuyin ni Geralt ang kama nakita nila ang ilang sulat sa loob ng music box. At sumulat ang reyna kay Ada kung saan hinihiling nito na itigil ang relasyon kay Foltest at nagpapatunay na siya ang ama ng sanggol. Dinala nila ang sulat kay Astrid at binanggit ni Geralt na naamoy niya ang pabango ni Astrid sa kama ng prinsesa. Inamin ni Astrid na nagseselos ito kay Ada dahil pinili nito ang kanyang kapatid kaysa sa kanya at siya rin ang nagpadala ng sumpa. Sinubukan nitong isumpa si Foltest ngunit bumalik ito at sinuntok siya ni Geralt dahil dito. At sa gabi bumalik si Geralt sa crypt at nakita si Foltest na nagmamakaawa sa kanya na iligtas ang kanyang anak na babae. At sa loob itinali ni Geralt si Astrid sa kama at pinilit na sabihin kung anong spell ang ginamit niya at nagpaunawa sa kanya na kailangan nitong labanan ang striga hanggang sa madaling araw upang maputol ang sumpa. Kinuha ni Geralt ang espesyal na potion upang lumakas pagkatapos ay umalis sa silid at nagpahintulot sa striga na makita si Astrid at pinatay siya. Pagkatapos ay hinanap ng nilalang si Geralt na kailangan siyang labanan ng hindi pinapatay ang halimaw. Naghagis ito ng kadena upang mahuli siya ngunit madali lang naputol ng striga at umatake sa kanya.
Nilabanan siya ni Geralt nang hindi ginagamit ang kanyang espada at itinulak ito papalayo gamit ang mahika. Gayunpaman madali siyang pinatumba ng Striga at sinimulang ihagis siya sa paligid at gamit ang mahika sinira ni Geralt ang sahig dahilan upang mahulog silang dalawa sa ilalim. Pagkatapos ay naglagay ito ng isang mahika sa lagusan bago muling inatake ng Striga. At nang bumagsak ito sinubukan ng nilalang na tumakas ngunit pinipigilan ito ng mahika. At sa mga sandaling yun nagsimulang sumikat ang araw kaya tumakbo si Geralt at itinulak ang nilalang upang pigilan ito na makabalik sa kanyang crypt. At sa halip pumasok si Geralt sa loob at isinarado ito gamit ang kanyang mahika at iniwan ang Striga na sumisigaw na may labis na pagkadismaya. At sa umaga lumabas si Geralt at natuklasan na ang Striga ay naging isang batang babae at ibig sabihin na nawala na ang sumpa. Ngunit nang lumapit ito tumalon ang babae sa kanya at kinagat ang kanyang leeg sa dahilan na hindi nito alam kung paano maging isang tao. At ilang sandali nagising si Geralt matapos na iligtas ni Triss at sinabi nito sa kanya na gumawa si Foltest ng isang kwento kung paano namatay si Astrid habang pinapatay ang Striga at itinuturing siyang bayani ng mga lokal. Samantala si Yennefer at Istrid ay nagtalik sa unang pagkakataon habang patuloy na nag-iilusyon si Yennefer para sanayin ang kanyang mahika na tila may nanonood sa kanila. Pagkatapos nakipagkita ito sa enchanter na magbabago sa kanyang katawan upang maging maganda dahil lahat ng mangkukulam ay dapat magmukhang maganda habang nagtatrabaho bilang royal advisor. Samantala nalaman ni Yennefer na sa halip na payuhan ang hari ng kanyang pinanggalingan gaya ng plano siya ay ipinadala sa Nilfgaard. Galit itong humiling ng paliwanag at ibinahagi ni Tisaya na sinabi ni Stregobor sa iba pang council na si Yennefer ay kalahating elf. Samantala napansin ni Istred na wala si Yennefer sa pagpupulong at pinuntahan ngunit sinigawan lang siya ni Yennefer kaya napagtanto nito na minamanipula siya. Nagsimula ang isang pagtatalo ngunit tumanggi si Yennefer na patawarin siya. At habang nagdiriwang upang ipakilala ang mga bagong mangkukulam sa kanilang hari pumunta si Yennefer upang makita ang enchanter. At dahil walang masyadong oras ang natitira hindi niyo maihahanda ang mga halamang gamot upang patulugin siya kaya kailangan tiisin nito ang sakit. At tulad ng ibang mangkukulam kailangan itong bayaran ang halaga ng kanyang pagbabagong anyo ng kanyang kakayahan upang mabuntis. At habang inalis ng lalaki ang kanyang sinapupunan at simulan ang pag-ayos sa kanyang katawan sumisigaw si Yennefer sa labis na sakit ngunit hindi sumuko at hinayaan ang bawat balat at buto na magbago mismo. At makalipas ang ilang sandali nagpakita si Yennefer sa pagdiriwang at nagulat ang lahat sa kanyang nakakamanghang ganda. Mabilis itong nakipagsayaw sa hari ng kanyang pinanggalingan at nakuha ang posisyon na gusto niya. At sa kasalukuyan si Jaskier ay nasa isang tavern at pinapakinggan kung paano natalo si Geralt sa isang halimaw. Hindi naniniwala si Jaskier sa kanya at hindi nagtagal pumasok si Geralt sa tavern na puno ng dugo ng halimaw at itinuturing ng lahat na si Geralt ay isang bayani habang kumakanta si Jaskier ng Witcher na awitin na nakatulong sa paglinis ng reputasyon ni Geralt at nagpatanyag sa kanya. At bilang kapalit hiniling ni Jaskier kay Geralt na maging gwardya nito para sa isang royal na pagdiriwang. At pagdating nila sa kastilyo mabilis nakilala ni Mousesack si Geralt at hiniling na makipag-usap sa kanya ng pribado. Pinaliwanag nito na maraming tao ang nagtipon sa lugar upang hilingin ang kamay ni Pavetta na anak ni Calanthe at bagamat nandoon si Aist sa dahilan na mas interesado ito kay Calanthe. At nang dumating si Calanthe nagsimula ang pagdiriwang at dalawang lasing na lord ang nagtalo tungkol sa mga manticore kaya nagsalita si Geralt ng ilang bagay upang tumahimik sila. Samantala inimbitahan ni Calanthe si Geralt na umupo sa tabi niya at habang kumakain tinanong ni Calanthe si Geralt kung tutulungan niya ito kung magiging marahas ang mga pangyayari ngunit tumanggi si Geralt at pinaalala sa kanya na ang mga mangkukulam ay hindi nakikialam. At habang patuloy ang pagdiriwang mabilis silang naputol ng isang lalaki na dumaan sa mga gwardya upang hilingin ang kamay ni Pavetta. Mabilis na tinanggal ni Aist ang helmet nito at nagulat ang lahat na makita ang lord na si Urchian ay may kakaibang itsura. Inutusan ni Calanthe si Geralt na patayin ito ngunit tumanggi ang Witcher at sinabing hindi ito halimaw ngunit isang sinumpang kabalyero. Pagkatapos ay inutusan ni Calanthe ang kanyang tauhan na patayin ito ngunit madali silang tinalo ni Urchian bago sinabi nito na pag-aari niya si Pavetta sa ilalim ng Law of Surprise. Isang hukbo ng mga gwardya ang sinubukan na umatake sa kanya at sa una ay kaya nitong ipagtanggol ang kanyang sarili ngunit hindi nagtagal ay nadaig ito. At sa mga oras na tatapusin siya lumitaw si Geralt upang iligtas siya at muling nagsimula ang laban na magkasama si Geralt at Urchian at isa-isa ang mga sundalo ay bumagsak sa lugar at hindi nagtagal ang iba pang lord ay sumali sa laban ngunit kinuha ni Aist ang panig ni Urchian at sinabi na ang Law of Surprise ay dapat bigyan galang. Isang ganap na kaguluhan ang nangyari at kalaunan kinuha ni Calanthe ang espada upang iligtas ang buhay ni Aist bago sinigawan ang lahat na tumigil.
Nang biglang tumakbo si Pavete kay Urchian at niyakap siya at inihayag na mayroon silang lihim na relasyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Urchian na iniligtas nito ang buhay ng hari ilang taon nang lumipas at bilang gantimpala hiniling nito ang Law of Surprise na ibibigay sayo kung ano ang mayroon ng isang tao ngunit hindi pa niya ito alam noon. At nang maglaon natuklasan ng hari na buntis si Calanthe kay Pavete ngunit bagamat patay na ang hari ibinunyag ng reyna na alam niya ang tungkol dito kaya sinubukan nitong upahan si Geralt. Hindi gusto ni Urchian na angkinin si Pavete ngunit isang araw nabangga niya ito nang hindi sinasadya at nagkapalagayan sila ng loob. Sinabi ni Pavete na gusto nitong pakasalan si Urchian at sinabi ni Iced at Mousesack pati na si Geralt na dapat tuparin ang isang pangako. At dahil dito nilapitan ni Calanthe si Urchian at inilabas ang isang kutsilyo upang patayin siya ngunit sa sandaling yon nagsimulang sumigaw si Pavete at isang mahiwagang puwersa ang sumabog sa buong silid na nagpatalsik sa lahat maliban kay Urchian. Ang magkasintahan ay lumutang sa gitna ng mahiwagang puyo ng hangin na halos sirain ang gusali habang sinubukan ni Geralt na sirain ang puyo ng hangin gamit ang mahika ngunit hindi ito gumana. Pagkatapos ay ininom nito ang isang potion at sa tulong ng mahika ni Mousesack nagawa nitong makalusot sa loob at nagawang pigilan si Pavete. At matapos ng ilang sandali kinumpirma ng lahat na ayos lang sila at walang pagpipilian si Calanthe kundi tanggapin si Urchian bilang asawa ni Pavete. Hiniling din ni Iced kay Calanthe na pakasalan siya kaya magkakaroon sila ng dobleng kasal. Ang magkasintahan ay nagkaroon ng magandang seremonya at nang halikan ng dalawa ang isa't isa muling naging tao si Urchian dahil sinira ng tunay na pagmamahal ang kanyang sumpa. At nang sinubukan ni Geralt na umalis pinilit ni Urchian na bigyan siya ng pabuya kaya hiniling ni Geralt ang Law of Surprise na alisin siya. Nang biglang samuka si Pavete at lumalabas na siya ay buntis at ibig sabihin na si Geralt ay may pananagutan sa kanyang anak. Gayunpaman walang pakialam si Geralt at tuluyang umalis at binaliwala si Mousesack sa babala nito sa pagbaliwala niya sa kanyang tadhana. At sa nakaraang taon ang lumipas inescort ni Yennefer ang isang reyna palabas ng kanayunan nang biglang huminto ang karwahe nila at nakarinig ng hiyawan bago nagsimulang tumusok ang ilang espada sa karwahe. Tumingin si Yennefer sa labas at nakita ang lahat ng guard na pinapatay ng isang mage na kumokontrol sa isang nakakatakot na halimaw. Hinabol sila ng nilalang kaya nagbukas si Yennefer ng isang portal upang makatakbo ito kasama ang reyna at huling gwardya. Lumitaw ang grupo sa isang desyerto at napagtanto ni Yennefer na ang mage ay pinadala ng hari upang patayin si Khales dahil hindi ito magkaroon ng anak na lalaki. Muling lumitaw ang mage sa likuran nila at mabilis na pinatay ng halimaw ang gwardya habang nagbukas ulit si Yennefer ng portal upang makatakas sila. Lumitaw sila sa isang nayon at nagsimulang tanggalin ni Yennefer ang mga alahas ng reyna dahil maaaring binigyan siya ng hari ng isang bagay na masusundan sila. Muling lumitaw ang lalaki kaya ginamit ni Yennefer ang kanyang mahika upang patigasin ang halimaw sa hangin habang nagbukas ulit ito ng portal gamit ang kanyang isang kamay. At nang makalabas sila tinawag ng reyna si Yennefer na walang kwenta at nang muling lumitaw ang mage isang galit na Yennefer ang tumakas ng mag-isa. Mabilis na pinatay si Khales ng mage at nang tatapusin nito ang sanggol lumitaw si Yennefer at pinutol ang ulo ng halimaw. Pagkatapos ay naghagis ito ng mahika sa mage upang pigilan siya habang kinuha nito ang sanggol at tumakas sa isang portal ngunit nagawa ng mage na maghagis ng kutsilyo sa kanila. At ilang segundo lumitaw si Yennefer sa isang dalampasigan at napagtanto na patay na ang sanggol kaya inilibing niya ito sa buhangin. Pagkatapos nito nagsimulang mamuhay si Yennefer sa labas ng grid at naglalakbay sa ibang mga nayon upang kumita ng pera gamit ang kanyang mahika. At sa hinaharap nagpatuloy si Ciri na sundan ang mga boses at nakita ang maliwanag na ilaw bago nito makita ang sarili na napapalibutan ng mga dryad. At nakuha din nila si Dara ngunit ginagamot nila ang sugat nito sa palaso samantala nagtanong si Dara kay Ciri at inamin ng dalaga na siya ang prinsesa ng Cintra na ikinagalit ni Dara dahil namatay ang kanyang pamilya sa panahon ni Calanthe. At sa gabing yun binangungot si Ciri tungkol sa massacre ng Cintra at lahat ng tao ay namamatay sa lahat ng dako at ang baliw na mukha ni Cahir ay sinusubukan na patayin siya. At nang magising ito dinala siya ng isang dryad upang makita ang sinaunang puno at pinainom siya ng katas nito habang lumitaw si Ciri sa isang desyerto kung saan tinanong siya ng puno kung ano siya. At sa Cintra patuloy na sinira ng Nilfgaard ang lahat at nahuli si Mousesack kung saan nakita nito ang katawan ni Calanthe. Isang servant ang kumuha ng balat nito upang kainin at habang nakakakita ito ng pangitain pinatay siya ni Fringilla. Pagkatapos ay binasa nito ang kanyang laman loob at natuklasan na si Ciri ay nasa Brokilon kaya inutusan nito si Cahir na sundan ang bata. At makalipas ang ilang sandali pumasok si Cahir sa silid ng isang lalaki na nagtatago ng katawan ng mga tao sa mga garapon. Ang taong ito ay isang Doppler at ibig sabihin kaya niyang kunin ang anyo ng isang tao at kinuha ni Cahir ang kanyang serbisyo.
Dinala niya ito upang makita si Mousesack na sinubukan tumakas ngunit tumalo sa kanya ang Doppler at kinuha ang kanyang itsura bago siya tuluyang pinatay. At sa kasalukuyan ilang taon pagkatapos ng pagdiriwang sa Sintra nakita ni Jaskier si Geralt na nangingisda ng isang djinn upang makahiling ito ng isang gamot para sa kanyang insomnia. At nang makita nito ang bote nakipagtalo si Jaskier para dito at aksidenteng nabasag ang bote. Hiniling ni Geralt na tumahimik si Jaskier at nahiwa ito sa kanyang braso bago nagsimulang umihip ng malakas ang hangin sa paligid nila. At sa pag-iisip na ito ang djinn gumawa si Jaskier ng kahilingan ngunit bigla itong itinulak ng isang mahika. Ginamit ni Geralt ang kanyang mahika at nang lumingon ito nakita nito si Jaskier na sumusuka ng dugo at may tumor sa kanyang leeg. At sa kanyang kabayo dinala ni Geralt si Jaskier sa malapit na kampo at humiling sa manggagamot. Tinignan ng lalaki ang tumor at binigyan si Jaskier ng potion na magbibigay sa kanya ng sapat na oras ngunit kailangan nila ng malakas na mage upang ayusin ang sakit nito at nagkataon na mayroong isa sa bahay ng alkalde. Pumunta si Geralt sa bahay ng alkalde at pinatumba ang guard upang makapasok sa loob at lumitaw ang mayor ng nakahubad ngunit nakatulog sa isang upuan kaya pumasok ang dalawa sa loob at natuklasan na si Yennefer ay gumagawa ng isang party kung saan nagkatagpo na ang dalawa. At nang marinig nito ang tungkol sa djinn mabilis itong pumayag na tumulong at mabilis na gumaling si Jaskier ngunit mawawalan ito ng malay sa loob ng ilang oras. At nang suriin ito ni Geralt napansin nito na gumagawa si Yennefer ng isang ritual upang mahuli ang djinn at sinubukan na balaan siya tungkol dito. Gayunpaman hinalikan ni Yennefer si Geralt upang makuha ang kontrol sa kanyang pag-iisip at nang magising si Geralt siya ay nasa isang selda kasama ang manggagamot at pinaliwanag na nagwala ito sa bayan sa ilalim ng kontrol ni Yennefer. Sinubukan ng manggagamot na pigilan siya sa pag-atake sa mga mamamayan at naaresto din. Samantala nagising si Jaskier at natarante nang makita nito si Yennefer na naghahanda ng isang ritual. Isinandal niya ito sa pader at pinagbantaan siya hanggang sa humiling ito sa djinn. At sa kaparehong oras lumitaw ang gwardya ng mayor upang bugbugin si Geralt na hiniling na sumabog ang ulo ng lalaking ito. Nang biglang sumabog ang ulo ng gwardya at lumitaw ang pangalawang hiwa sa braso ni Geralt at nagpapakita na siya ang tunay na master ng kahilingan at hindi si Jaskier. Hiniling ni Geralt na lumitaw ang djinn sa harap ni Yennefer kaya kinuha ni Jaskier ang pagkakataon na tumakas habang nakasalubong nito si Geralt at sinabi sa kanya ang tungkol sa ritual kaya bumalik si Geralt sa loob. Si Yennefer ay nakaluhod at nahihirapan na kontrolin ang kapangyarihan ng djinn ngunit tumanggi ito sa tulong ni Geralt. At dahil walang ibang pagpipilian ginawa ni Geralt ang kanyang huling hiling at hiniling na maging konektado ang buhay nila ni Yennefer. At dahil hindi maaring saktan ng djinn si Yennefer nang hindi nasasaktan ang kanyang master nawala ito sa isang malakas na puwersa at pinatumba ang halos kalahati ng gusali. At nang magising si Yennefer at Geralt nagsimula silang magtalo at biglang naghalikan habang nakatingin si Jaskier mula sa malayo. Samantala si Ciri ay nakalabas sa ilusyon ng puno at nakita ang isang Dread na dumating kasama ang ulo ng mga Nilfgaard. Naghanda sila ng kanilang mga pana upang umatake ngunit lumitaw ang peking Mousesack at hinahanap si Ciri. Masaya ang bata na makita ang pamilyar na mukha at umalis ito kasama si Dara. At habang nagsimula ang tatlo sa paglalakad nagsimulang magtanong si Dara at nakita nitong kahinahinala si Mousesack. At nang sumagot si Mousesack nang mali napansin din ito ni Ciri at dahil sa galit sinubukan siyang kunin ng Doppler kaya inatake ito ni Dara. Nasaktan ng silver na kutsilyo ni Dara ang Doppler na mabilis siyang nadisarmahan at sinubukan na sakalin siya. Kinuha ni Ciri ang isang kutsilyo at sinimulang sunugin ang Doppler dahilan upang ilantad nito ang totoo niyang mukha. Pagkatapos ay kinuha ni Dara ang kanyang kutsilyo at itinulak ang Doppler sa puno at nagtanong sa halip na patayin ito. Kinuha ni Ciri ang kutsilyo upang gawin ito na nagbigay sa Doppler ng pagkakataon na mapatomba si Dara. At dahil natakot tumakbo si Ciri palayo at nahuli ito ng Doppler sa anyo ng Nilfgaard na sundalo. At makalipas ng ilang sandali nakita ni Ciri ang sarili niya na nakatali sa isang silid kung saan nakita nito si Cahir gayunpaman sa sandaling tumalikod si Cahir nagpalit ng anyo si Ciri upang kopyahin si Cahir dahil ito talaga ang Doppler na nagalit kay Cahir dahil hindi nito sinabi kung gaano kapanganib si Ciri. Isang laban ang naganap at nahirapan si Cahir na labanan ang Doppler dahil kinokopya nito ang kanyang kakayahan. Naglaban ang dalawa sa buong silid at gamit ang anumang bagay na magagamit nila bilang sandata. Pinutol ni Cahir ang mukha ng Doppler gamit ang basag na bote na nagpilit sa kanya na tumakas. At nang lumabas si Cahir nakita nito ang ilang lokal at hindi mahulaan kung sino ang Doppler kaya sumuko ito. Samantala si Ciri ay nakatali sa isang puno at natagpuan ni Dara na mabilis na pinalaya siya. Pinagalitan niya ito dahil sa pag-alis nito sa Brokilon at sinabing nagdadala lamang ito ng kamatayan tulad ng kanyang lola at pagkatapos ay iniwan siya.
Naglakbay si Ciri ng mag-isa at napunta sa isang maliit na bayan kung saan nagnakaw ito ng kabayo upang maglakbay ng mabilis. At sa gabing yun nagkampo ito sa isang field nang bigla itong nilapitan ng ilang lalaki at napagtanto nito na kilala niya ang mga lalaki mula sa Sintra ngunit hindi sila nandun bilang kaibigan at gusto nilang mahuli ang bata at dalhin siya sa Nilfgaard para sa isang gantimpala. At dahil natakot bumagsak si Ciri sa kanyang tuhod at ang kanyang kapangyarihan ay bumalot sa kanya. At sa nakakatakot na boses ibinahagi nito ang propesiya tungkol sa katapusan ng mundo at sumigaw. At sa kasalukuyan ilang taon pagkatapos ng insidente sa Jean nakipagkita si Geralt at Jaskier kay Borsh kasama ang dalawang guard nito. At sa kanilang pag-uusap ipinaliwanag ni Borsh na may lumitaw na dragon sa kaharian at sinubukan ng mga lokal na salakayin nito upang makuha ang ginto nito at bilang paghihiganti winasak ng dragon ang kalahati ng kanayunan. At ngayon ay nagbigay ng gantimpala ang hari sa ulo ng dragon kaya maraming grupo ang balak na sundan ito. Gusto ni Borsh si Geralt sa kanyang team ngunit tumanggi si Geralt at sinabi na ang mga dragon ay matatalino at hindi niya pinapatay ang mga ito. Gayunpaman mabilis nagbago ang isip nito nang matuklasan nitong si Yennefer ay nagtungo kasama ang mga kabalyero. Habang ang grupo ay umakyat sa bundok nakita ni Jaskier ang isang halimaw sa halamanan at nataranta habang pinaliwanag ni Geralt na mabait itong halimaw na malamang ay gutom na. Gayunpaman lumapit ang kabalyero at marahas na pinatay ang kawawang nilalang at pinugutan ito bago nagpatuloy sa paghampas ng kanyang espada. At nang huminto ang grupo upang magpahinga niluto ng kabalyero ang halimaw at kinain ito dahilan upang magkasakit ito at tumakbo sa kakahuyan. At sa sumunod na umaga natuklasan ng grupo na ang kabalyero ay pinatay habang tumatae. Nagalit si Yennefer dahil nawalan nito ang kanyang sponsor at tinanong ni Geralt kung bakit gusto nitong patayin ang dragon. Pinaliwanag nito na ang puso ng dragon ay maaaring magpagaling ng sinapupunan ngunit tinawanan lang siya ni Geralt at sinabing isa lamang itong alamat. Pagkatapos ay sinabi ng grupo ng mga duwende na hindi sila nagtitiwala sa pangkat ng mga mersenaryo at naniniwalang pinatay nila ang kabalyero kaya kinuha nila ang isang shortcut. Sumama ang team ni Geralt at Yennefer sa kanila at natuklasan na ang shortcut ay isang maliit na daan sa paligid ng bundok na para lamang sa mga duwende. Maingat din silang tumawid gayunpaman ang kanilang bigat ay naging sanhi upang masira ang kahoy at nahulog si Borsh kasama ang bodyguard niya at nagawang humawak sa kadena sa mga huling segundo. Humawak si Geralt sa kadena upang iligtas sila ngunit nabali ang kahoy sa ilalim nila at dahil ayaw na madamay pa ang iba bumitaw si Borsh na sinundan ng kanyang mga guard. At makalipas ang sandali huminto ang grupo upang magpahinga at binisita ni Geralt ang mahiwagang tent ni Yennefer kung saan nauwi ito sa isang pagtatalik buong gabi. At sa umaga natuklasan ni Yennefer at Geralt na umalis ang mga duwende nang wala sila kaya sinundan nila ang mga ito. At nang naabutan niya ang mga ito ginamit ni Yennefer ang kanyang mahika upang pahintuin sila pagkatapos ay pumasok ito sa kuweba at natuklasan na ang dragon ay namatay na pinoprotektahan ang kanyang itlog. Sinubukan ni Yennefer na lapitan ito at lumitaw ang dalawang bodyguard ni Borsh sa harapan niya na tila mga buhay pa. At bago pa magsimula ang laban lumitaw si Geralt at sinundan ng isa pang dragon at lumalabas na ito ang totoong katawan ni Borsh at hindi nito inupahan si Geralt upang patayin ang kanyang asawa at nais talaga nito na protektahan ng Witcher ang itlog sa iba pang mensahero. At sa mga sandaling yun dumating ang mga mersenaryo kaya tinulungan ni Yennefer at Geralt ang mga bodyguard na protektahan ang itlog. Isang laban ang naganap kung saan naghalikan pa ang dalawa habang inaatake ang mga kalaban ng magkasama. At isa-isa lahat ng mersenaryo ay natalo ngunit sa kasamaang palad dumating pa ang mas marami. Nilabanan ni Yennefer at Geralt ang mga kalaban habang ang mga bodyguard ay nilabanan ang mga nakapasok sa loob ng kuweba. Isang lalaki ang gumapang at halos muntik nang marating ang itlog kaya bumuga ng apoy si Borsh upang patayin ito. At sa labas isang mersenaryo ang naghagis ng dumi sa mata ni Geralt upang magambala siya ngunit sinalo ni Geralt ang kanyang sandata at pinahintulutan si Yennefer na patayin siya at tinapos ang laban. At makalipas ang sandali nakawala ang mga duwende sa spell ni Yennefer at balik sa kanyang taong anyo binigyan sila ni Borsh ng mga ngipin ng dragon na magagamit nila upang patunayan sa hari na pinatay nila ang dragon. At matapos na umalis ang mga duwende sinabi ni Borsh kay Yennefer ang nais ni Geralt at nagalit si Yennefer dahil hindi nito alam kung totoo ba ang mayroon sila at pagkatapos ng maraming pagtatalo nakipaghiwalay ito at umalis. Makalipas ang maraming taon nakita ni Geralt ang hukbo ng Nilfgaard na nagmarcha patungo sa Sintra at nasa panahon na siya ni Ciri. Naglakbay ito sa Sintra dahil nag-aalala ito sa kanyang Child of Surprise kaya ipinaliwanag ni Mousesack na ayos lang si Ciri kahit namatay na ang mga magulang nito ilang taon nang lumipas. Nang biglang narinig ni Geralt ang isang ingay at nakita ang dalawang lalaki sa tunnel at napagtanto na si Calanthe ay nagpadala ng mga assassin upang patayin siya kung magpapakita ito sa Sintra.
Pagkatapos ay kinuha ni Geralt si Mousesack bilang bihag upang pilitin ang lahat ng assassin na lumabas sa pagtatago. At sa kagustuhang iwasan ang laban nagbukas si Mousesack ng portal upang mag-teleport papalayo at pagkatapos ay nagpunta sila upang makita si Calanthe at pinaliwanag ni Geralt na pumunta ito upang kunin si Ciri at protektahan ito mula sa Nilfgaard at nangako na ibabalik niya ito agad kapag natapos ang digmaan. Mabilis na sumangayon si Calanthe at pinakilala siya sa isang peking prinsesa at sinabing handa na ito sa loob ng 1 oras. At habang naghihintay nakita ni Geralt ang misteryosong hangin na nagbukas ng pinto at lumabas kung saan nakita nito ang tunay na Ciri na nakikipaglaro sa mga bata na tinawag siyang prinsesa. At dahil napagtanto na niloko siya nagmadali si Geralt kay Calanthe na hindi pinansin ang kanyang babala at inutusan si Iced na samahan si Geralt palabas ng kaharian. At sa kanilang paglabas huminto si Iced sa isang arko kung saan 2 gate ang nahulog upang makuha si Geralt. At kalaunan ang laban ng Cintra ay naganap at ang lungsod ay napasok na at nang dumaan ang gwardya itinulak siya ni Geralt palabas ng pinto at kinuha ang susi upang makatakas. At sa labas nagsimulang makipaglaban si Geralt sa mga Nilfgaard at pumatay ng marami bago nagtago habang pinapanood ang mga sundalo at nakita ang kamatayan ni Calanthe. Nagpasya si Geralt na pumasok sa kastilyo upang makita si Ciri ngunit matapos na pumatay ng maraming sundalo natuklasan nito na wala na siya. Samantala ang lahat ng mangkukulam ay nagkaroon ng pagpupulong upang talakayin ang pag-atake sa Nilfgaard sa Cintra. Isang pagtatalo ang naganap kung tutulong ba sila o hindi at naantala sila ni Fringilla na nagtatrabaho sa Nilfgaard at hiniling na huwag manghimasok. Si Yennefer at Tisaya ay gustong tumulong sa Cintra ngunit bumoto ang grupo at nagpasya na huwag makialam. At palihim tinipon ni Vilgefortz ang gustong tumulong at umalis ang mga mangkukulam sakay ng isang bangka upang marating ang Sudden Hill isang lokasyon na sinusubukan itulak ng Nilfgaard upang magpatuloy sa hilaga. Maraming refugee sa lugar kaya dapat protektahan din sila ng mga mangkukulam habang ang parehong grupo ay nagsimulang magtulungan upang ihanda ang armas at bitag. Mahiwagang pinarami ni Yennefer ang mga balahibo upang makagawa sila ng mas maraming palaso. At ilang oras ang lumipas ang lahat ay natutulog nang nagising si Yennefer sa tamang oras upang makita ang isang bowl ang apoy na paparating sa kanila at pinigilan ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Habang inalertuhan nito ang ibang mangkukulam inutos ni Fringilla ang isa pang bowl ang apoy na ihagis at ang mage ay namatay sa proseso tulad ng isa pa dahil ang apoy na mahika ay ipinagbabawal. Muling napigilan ang apoy kaya gumawa si Fringilla ng isang kahon at ibinigay ito sa isa pang mangkukulam. At sa umaga naglakad ang mangkukulam sa kagubatan habang nagkakalat ng makapal na hamog na dinaanan ng mga sundalo. At habang naghahanda ang lahat lumabas si Triss at gumawa ng maraming kabute na tumubo sa kagubatan. At nang tap-okan nito ng mga sundalo isang nakakalaso na gas ang lumabas na pumatay sa kanilang lahat. Isa pang grupo ng mga sundalo ang lumapit sa ibang direksyon at ginamit ng magkukulam ang kanyang mahika upang baliin ang kanilang leeg. Dumating ang pangatlong grupo kaya itinapon ni Sabrina at ng mga archer ang mahiwagang bote at tinamaan sila ng palaso na naging sanhi ng maraming pagsabog sa mga sundalo. At matapos na magmarcha ang panghuling grupo nag-teleport si Vilgefortz sa kampo ng Nilfgaard at nagsimulang labanan ang ilang sundalo at ginamit ang mahika upang kontrolin ang kanyang espada. Nagharap sila ni Cahir sa isang laban kung saan patuloy na inalis ni Cahir ang sandata ni Vilgefortz at patuloy nitong ibinabalik ang kanyang sandata gamit ang mahika. At kalaunan naubusan nito ng enerhiya at nagpahintulot kay Cahir na sipain siya pababa ng burol. Sunod ay nagbukas si Fringilla ng isang portal na kumukonekta sa lagusan ng tore at tumira ng palaso ang mga sundalo sa portal upang patayin ang maraming tao. Ginamit ng mage ng Nilfgaard ang distraction para pumuslit sa loob at nahulog ang kahon habang namatay ito. Pumunta si Tisaya upang harapin si Fringilla na naghagis ng Demeritium powder para pigilan ang kanyang kapangyarihan pagkatapos ay inactivate ni Fringilla ang kahon na naglabas ng maraming parasite. Hindi nagtagal ay pinalibutan ng Nilfgaard ang keep at pinatay ang sinumang mangkukulam sa lugar habang nagmadali si Triss sa lagusan at gumawa ng isang harang sa mga ugat na pumihil sa kalaban pansamantala habang nagawa ng isang sundalo na maabot ang babae at sinunog ang dibdib ni Triss kasabay ng pagsunog sa ugat. Samantala kinokontrol ng mga bulate si Sabrina at ilang bata na kumuha ng ilang mahiwagang bote. Inatake ni Sabrina si Yennefer at sinaksak ito bago inihulog ng mga bata ang bote na nagdulot ng malaking pagsabog na nagdulot ng maraming pagkamatay habang bumagsak din ang tore at itinapon si Yennefer at Sabrina sa lupa kung saan namatay si Sabrina. Nakita ni Yennefer ang lahat ng kamatayan at pagkawasak na nakapaligid sa kanya at lumabas upang simulan ang pagpatay sa mga sundalo. At sa kagubatan nagising si Vilgefortz at nakita ang sugatan na mage mula sa kanyang panig na pumatay ng maraming sundalo.
Humiling ng tulong ang lalaki sa kanya ngunit pinatay siya ni Vilgefortz sa halip at hindi pinansin si Yennefer nang sinubukan itong makipag-usap sa kanya sa telepatikong paraan. Patuloy na dumating ang mga sundalo ng Nilfgaard kaya inipon ni Yennefer ang lahat ng apoy sa keep at pinakawalan ito sa burol at sinunog ang buong kagubatan ngunit prinotektahan si Tisaya. Pinatay ng malaking apoy ang lahat ng Nilfgaard at nanalo sila sa laban. Samantala umalis si Geralt sa Sintra at kalaunan ay nakita ang nawasak na refugee kung saan sinusubukan ng isang lalaki na bigyan ng tamang libing ang mga namatay na Sintrans. Nang biglang inatake ang lalaki ng mga necrophages kung saan mga halimaw na nagmumulto sa maraming bangkay. Mabilis siyang iniligtas ni Geralt at sinabihan siyang tumakbo bago pa lumabas ang maraming halimaw at nagsimula ng isang malahalimaw na labanan. Ang dami nila ay nagpahintulot na madaig si Geralt at nagawang makagat ang kanyang binti ngunit itinulak ito ni Geralt at pinatay sila isa-isa hanggang walang matira. Pagkatapos ay bumagsak si Geralt at nagising kalaunan at natuklasan na bumalik ang lalaki upang tulungan siya. At dahil sa kanyang sugat patuloy na nakakakita si Geralt ng vision ng kanyang kabataan kasama ang kanyang ina at sinasabi ni Borsh sa kanya na hindi ito totoo. Uminom si Geralt ng potion at ibinuhos ang natitira sa kanyang sugat at muling nakita ang mga pangitain. Naalala nito kung paano siya iniwan ng kanyang ina sa gitna ng kalsada upang tahakin ng mga mangkukulam. At ilang oras ang lumipas nagising si Geralt sa isang babae na ginagamot siya at sa una nakita nito si Renfri at Yennefer at natuklasan na ito ang kanyang ina. Tinawag niya ito dahil sa pagbigay nito sa kanya sa mga mangkukulam na nag-eksperimento sa kanya para ibigay sa kanya ang kanyang kapangyarihan ngunit sinabi ng kanyang ina na magpatuloy. At sa kaparehong oras nagising si Ciri at natuklasan na pinatay ng kanyang mahika ang kanyang kabayo at mga lalaki habang nakita siya ng isang babae at dinala siya pauwi at nangako na gusto lang nitong tumulong. At sa gabi na naginip si Ciri na tinatawag ni Geralt si Yennefer at naalala nito na siya ang kanyang tadhana kaya nagpa siya itong umalis para hanapin siya. Hindi nagtagal dumating ang karwahe dahil ito rin ang tahanan ng nagligtas kay Geralt at narinig nito na binanggit ng asawa ng lalaki ang batang babae sa kakahuyan at naalala ang salita ni Renfri kaya nagpa siya itong tumakbo sa kagubatan. At doon nagkita sila ni Ciri at mahigpit na niyakap ang isa't isa habang tinanggap ang kanilang tadhana. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.